Okay, may gabi sa tanan. So, kuyog Kristohanon kay dili ni shopping ato kundi gubat ni siya dili sa unod apan sa spiritual nga bahin. So dito maglangan dirita sa Job chapter 1 verse number 1. Job chapter 1 verse number 1. I think familiar ta tanan na ninyo sa story ni Job. Unsay nahitabo ni Job, unsay mga kapulian sa iyang kinabuhi, kabaw gitani. Kuna na mo barog and then atong basahon ay tagiya sa Ginoo. Okay na? Okay, Job chapter 1 verse number 1. Dunga to pagbasa, ready, go. There was a man in the land of Uz whose name was Job, and that man was perfect and upright, and one that feared God and eschewed evil. So ato makonda nga si Job, usa siya ka perfect and upright diya sa Ginoo. So unsay gipanulti sa mga tawo niya dili na magbali, kundi unsay gisulti sa Ginoo, unsay gisulat sa pulong sa Ginoo about niya. Magambot ta, amahan nga langit nun, daghang salamat kayo sa safety and protection nga magihatag kanamo Lord nga kami nakaabot diri sa simbahan. I pray, Lord, nga ikaw gid makahatag kapasayloan gud sa mga kalapasan. Please cleanse us, Lord God, by the precious blood of Christ. Labi na diri na ako, Lord, nga may mo kong angayan karon. Gabion na sa pagwali sa imong pulong, Lord. Dili ako takos, apan pinaagi sa imong grasya ug mercy diri, Lord. Nga magihatag nga may mo kong angayan karon sa pagwali sa imong pulong. And I pray, Ginoo, nga dili ko magsalig sa akong kagalingon nga kahibalo, apan magsalig ko sa leading by the Holy Spirit, Ginoo. Among giampo, Lord, matagusa nga makakaton kami da sa imong pulong ug dili na mong kaugalingon gyud nga panabot, Ginoo. Among giampo nga masabtan sa yano imong pulong karon and empty our heart and our mind, Ginoo, nga ma-feel da sa imong pulong. Thank you, Lord. Ang ibalik da kanimo do gimaya karon in Jesus name. Amen. Okay, manglingkod. So naayo sa katawo nga si Job nga atong kagaisgutan karong gabi na. And then gitaytolan ni siya, why Job avoids evil? Ngano kayang gi-avoid ang evil? Nganong wala niya gipili ang pagdo sa kanang igiya bitaw sa yawa ba? Kung ikaw usa ka tawo nga upright ka, ang yawa is naglagot gyud na nimo. Ngano kayang gipili ang Ginoo sa iyang kinabuhi, no? Nganong dili ako nga mao ang yawa nga present kaayo ko diri ang kalibutan na ako ang prinsipe aning kalibutan na gitagaan kog authority sa Ginoo nga ako ang modumala aning kalibutan. Pero kaning si Job, kaning tao hana, ngano ka iya gid gipili ang Ginoo? Nganong iya man kung likayan? Nganong giingon man sa Bible sa verse 1 nga upright siya, perfect siya, ug naglikay pagid siya sa evil. So point number 1, makita nato da, because he is satisfied. Dili siya satisfy sa mga butang aling kalibutana lang. Kaya naman gi-providean man siya sa Ginoo gid tanan. Pero sa dihang giwagtang, makita nato sa verse number atong makuhanan na nga sa dihang nawagtang tanan niyang treasure sa kalibutan. Atong makuano? Atong basahon. Sa verse number 2, and there were born unto him 7 sons and 3 daughters. His substance also was 7,000 sheep and 3,000 camels, and 500 yoke of oxen, and 500 she-asses, and a very great household, so that this man was the greatest of all the men of the east. So walay question ang iyang treasure aning kalibutana. Verse number 4, and his sons went and feasted in their houses, everyone his day, and sent and called for their 3 sisters to eat and to drink with them. So ang ilang kinabuhi, hayahay gyud. Kaya naman, tungod sa iyang pagka-righteous, tungod kay gipili niya ang Ginoo sa iyang kinabuhi. Pero sa dihang, gitangtang ang katong mga treasure niya sa verse 13. And there was a day when his sons and his daughters were eating and drinking wine in their eldest brother's house, and there came a messenger unto Job and said, the oxen were plowing, and the asses feeding beside them, and the Sabaeans
fell upon them and took them away. Yea, they have slain the servant with the edge of the sword, and I only am escaped alone to tell thee. So naginahinay na nga nangawagtang ang iyang treasure niya. Verse 16, while he was yet speaking, there came also another and said, the fire of God is fallen from heaven and hath burned up the sheep and the servant and consumed them, and I only am escaped alone to tell thee. 17, while he was yet speaking, there came also another and said, the Chaldeans made out 3 bands and fell upon the camels and have carried them away, yea, and slain the servant with the edge of the sword, and I only escape alone to tell thee. Verse 18, wa pa ginahuman. While he was yet speaking, there came also another, said, thy sons and thy daughters were eating and drinking wine in their eldest brother's house, and behold, there came a great wind from the wilderness and smote the 4 corners of the house, and it fell upon the young men, and they are dead, and I only am escaped alone to tell thee. Then Job arose and rent his mantle and shaved his head and fell down upon the ground and worship. Wa siya ni worship sa yawa, apan ni worship siya sa Ginoo. Sa verse 21, and said, mo ni prove nga ning worship siya sa Ginoo, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord had taken away. Blessed be the name of the Lord. In all this, Job sinned not, nor charged God foolishly. So makita na to, nganong gilikayan ni Job ang pag-worship niya sa devil, o nganong iyang gilikayan ang evil mismo, because wala siya satisfy sa iyang mga butang aning kalibutan na. Kay mismo, ang Ginoo lang sa iyang kinabuhi, satisfy na siya. Ang iyang mga anak nagpabadlong, ang iyang mga anak nawagtang, ang iyang mga kabtangan nawagtang, pero sa diyang niingon siya, gites siya katulod jud. Mas gipili niya ang Ginoo kaysa mga butang aning kalibutan na. Kung ato ibutang atong kaugalingon ba, mawagtangan ra gani tag gamay nga butang, oras, kwarta, nga gamay, diyot ra pa jud. Pero si Job, perting daghana nga wagtang niya. Pero mas gipili gyapon niya ang pag-worship sa Ginoo. Mas gitagaan niya balor ang iyang relasyon diha sa Ginoo kaysa mga butang aning kalibutan na nga igo mawagtang ra gyud kay naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither to the Lord. Kung kwaon ako sa Ginoo, mas ganahan ni noon ko noon. Kay mauban na ginako ang Ginoo, dili na ko kailangan mo-offer pag mga butang para mapasaylo ang mga sala nako. Kundi kung wagtangon ko sa Ginoo aning kalibutana, ginansya nako. Ang kanang mga butang aning kalibutana, pakapi na lang na kay tungod gipili nako ang Ginoo sa akong kinabuhi. Nganong ni-avoid si Job sa evil because he is satisfied with God. Wa siya na satisfy aning kalibutana. Nga gihinambog gid siya sa Ginoo ba? Kita ka ng Job? Kita ka ng Mike? Kita ka ng Andrew? Kita ka ng Jimar? Or kinsa kitang tanan? Makaingon ba ang Ginoo na to ana? Or basin, kita ka ng Mike? Kuano lang na, biklo na ng gamay. Dili na ma-worship nako, ay na natin tala. Pero si Job, giingon gid sa Ginoo, kita ka ng Job, bisan pa imo na wagtangan tanan. Wagtangan ang kabtangan niya. Ki-worship ka na niya, Lord, kay tungod na mo gina siya kabtangan manggod. Sige, kuha. Tanaw na to. Makaingon magyud ang Ginoo na to ana. Basin ay lang na sa hilabti kay murag putot pa na siya. Wala pa gid na nahimong kahoy. Wala ang iyang relasyon, wala pa gid nagamot diri nako. Mas nagamot pa na siya dito sa kalibutan. I hope mga igsoon karon atong relasyon gyud sa Ginoo mas pilion nato sa atong kinabuhi. Bahalag ilaron ta kaysa kita ang mangilad. Bahalag maalkansi ta basta di lang nato ilisan ang atong reputasyon ba.
As a Christian nga makaingon, mao nay Christian. Mamakak ka ba? May lagi mamakak lagi. Mas mayo pa lagi mukuan lagi kanang mangilad lagi kaysa kanang mga dili Christian. Makaingon na to ana. Job choose God because he is satisfied sa Ginoo lang daan. Ikaduha, because he is humble. Wagin siya nang hinambog, Lord, daghan na kay kong kabtangan, Lord, pwede na ko magharuhay na lang, maglingkod na lang ko. Unya, magpaabot na lang ko sa sunod. Makaingon ba nga, dili na ko kailangan mo trabaho. Daghan na kay kong kabtangan, daghan na kay kong mga anak. Dili na ko kailangan mga lagad nimo kay satisfy na ko sa mga butan ni kalibutana. Pero iyang gihambol iyang kaugalingon, iyang gipili ang Ginoo sa iyang kinabuhi. Wala siya nang hinambog sa iyang butang aning kalibutana o wala niya ingni ang mga tao nga mas righteous mo ninyo. Mas butan man ninyo. Mas nangalagad pa ko sa Ginoo ninyo. Mas magampo pa ko sa Ginoo ninyo. Mas magpagutom pa gani ko kay para maka-worship pa ko sa Ginoo. Kamo sige lang magpista diha. Sige lang pangaon kada birthday kaon. Pero si Job atong makuanan si Job diri, he is humble, dili kay lang sa sight sa mga tao, kundi sight pud sa Ginoo. Kay kung di siya humble sa sight sa Ginoo, dili siya muingon ni Satanas nga testingin si Job. Humble lagi na siya. Prove nga si Job humble da sa Ginoo. Chapter 2 verse number 3. And the Lord said unto Satan, hast thou considered my servant Job? Ato ibutang atungan diha ba? Hast thou considered my servant Mike? Duta na paminaw no? That there is none like him in the earth, a perfect and upright man, one that feareth God and escheweth evil, and still he holdeth fast his integrity, although thou movest me against him to destroy him without cause. And Satan answered the Lord and said, skin for skin, ye all that a man hath will he give for his life, but put forth thine hand now, and touch his bone and his flesh, and he will curse thee to thy face. Kung kita pa ani, labad sa ulo, sakit sa lawas, o uban pa, dili na ta mo worship sa Ginoo. Pero giingon diri, and the Lord said unto Satan, behold, he is in thine hand, but save his life. So went Satan forth from the presence of the Lord, and smote Job with sore boils and the sole of his foot unto his crown. Kita hubag lagamay sa kamot, din ata mo simba. And he took him a potsherd shred to scrape himself withal, and he sat down among the ashes. Then said his wife unto him, dost thou still retain thine integrity? Curse God and die. But he said unto her, thou speakest as one of the foolish women. Speak it. What shall we receive good at the hand of God? And shall we not receive evil? In all this did not Job sin with his lips. Kita, tagaan tag kalisod, nga gamay lang nga kalisod, likramo dayon ta. Pero si Job, unsay nahitabo niya, gikan sa iyang bagol-bagol, hantod sa iyang kiting, o lapalapa, hubag. Pero wala gyapon siya ning curse sa Ginoo. Nagpasalamat gyapon siya sa Ginoo. Nagsalig gyapon siya sa Ginoo because wa siya nagpataas sa iyang kaugalingon. Iyang gihambol ang iyang kaugalingon. Kung ang Ginoo muhatag og kaayuhan ako, magpasalamat ko. Nya kung muhatag na Ginoo ng Ginoo og kasakit, ako na nun siya itunglo. Mas i-worship Ginoo nako siya sa akong kasakit tinon. Kay numdum mo sa giingon ni Apostle Paul, I rather therefore glory in my infirmities. Kano man, para ang power sa Ginoo mapunta diri nako. Para dili ako ang mahimaya, kundi ang Ginoo maoy mahimaya sa akong kinabuhi. Pasalamat ta nga si Job nahimong example diri nato nga ni-avoid siya evil because he is satisfied sa iyang kinabuhi. Kay nga naman, dili pinagi sa mga butang nga yanaangkon kundi ang Ginoo naa sa iyang kinabuhi. Ug iyang gihambol iyang kaugalingon ug mas gipataas niya ang Ginoo sa iyang kinabuhi. I hope kita nga mapariha pud ta ni
Job pod nga iyang gibuhat ba, nga wala gid siya nagliklamo sa Ginoo bisan sa iyang kahimtang niya. Kita may lamtan lang gamay, way kwarta gamay. Grabe na kayo, bugtok na kayo. Di lang mabayran ang utang gamay. Grabe na kayo, mugto na to. Pero si Job, gikwaan na gid siya, zero na gyud. Hasta iyang health pag yun. Pasalamat nga kita na ata sa grasya, no? Kay kung wa pa ta sa grasya, hagbay ra ta nga tagak yun. Kay si Job, dili ba yan, grasya diri ba ya? Pwede gid siya, mamatay gid. Awa, sayop lagi ka Lord, naingon ni si Satan ba? Sayop lagi ka Lord, nawa. Imperno, magani si Job, ganyo. Pero ni worship si Job sa Ginoo. Ato makuan diri nga si Job sama kang Kristo. Dirita sa Isaiah chapter 53 verse 6 to 9. Mao ni nahitabo, and we like sheep have gone astray, we have turned everyone to his own way, and the Lord hath laid on him the iniquity of us all. We have oppressed and we have afflicted, yet he opened not his mouth. He is brought as a lamb to the slaughter, and a sheep before her shearers is dumb, so he opened not his mouth. For he was taken from prison and from judgment, and who shall declare his generations? For he was cut off out of the land of the living. For the transgressions of my people was he stricken. Verse number 9, and he made his grave with the wicked and with the rich in his death, because he had done no violence, neither was any deceit in his mouth. Si Job, ang iyang nahitabo lang niya, taga kalibutan man gid si Job, gyud nga makita na to si Job, iyang kabtangan naatanan, naa siya sa Ginoo, iyang gihambol, iyang kagalingon. Ato may kumpara kang pareha kang Kristo ba? Nga wagid siya ni open sa iyang mouth gyud. Ang kalisod ni Job dili makakumpara pag yun sa gidaladala ni Kristo sa diyang anisi sa kalibutan. Simple ra kay to nga kasakit ni Job, pero ato may numduman ba ang kasakit ni Kristo ba? Si Job para sa iyang kaugalingon lang to, para may maya ang Ginoo. Nakasala siya, naa sa isala, pero si Kristo wala isala in town. Iyang gikuha ang tanang sala sa kalibutan, sama siya sa usa ka karnero nga dili mo wala gini niukab sa iyang baba gani. Kabaw mo unsay gi daladala ni Kristo dito sa dihang namatay siya ang atong mga sala. Unya di na to kaya hinuon nga mapariho ta ni Job. Nga naa na tay balaang espiritu nga magkinabuhi ta righteous, because mapasanginlan gid siya sa atong kinabuhi. Nga sa dihang makasala ta, si Kristo nasakit. Si Job, sa dihang makasala si Job, iyang kaugalingon lang. Mo-offer na siya, pero si Kristo, wa siya sala. Di siya angayan nga maadto sa cross, mamatay, malubong o mabanaw. Tungod kita, ang angay may natna unta. Angayan ta may impierno, pero pinagig yapon sa iyang gugma. Nga nakaangkon tag kinabuhing walay katapusan. Pasalamat ta nga ang Ginoong Jesucristo wala gid siya ning ingon ba nga hayahay na ko diri sa langit, di na lang ko mo ara sa kalibutan. Bahala na lang na sila, mga impierno na sila. Pero pinaagi man gud sa gugma niya. Dili siya bakakon nga Ginoo. Usa siya ka Ginoo nga mo fulfill og promise. Pasalamat ta nga naabtan kita sa grasya. Pasalamat ta kung si Job wa gini siya sa grasya gyud, kita dako kita nga chance ginato gyud nga ano man dako tag chances, because daghan tag chance. Pasalamat ta gitagaan tag grasya, tagaan tag mercy sa Ginoo to do sa iyang bulhaton og magkinabuhi nga righteous diha sa tubangan sa Ginoo. Magampo ta man nga langiton, salamat Lord sa kagabion. Salamat sa kinabuhi ni Job, Lord God. Kami susama ginamo kang Kristo nga ang kasakit ngayang na experience, Lord, nga dili gid siya ngayon nga maka-experience, but pinagi sa mong gugma nga nakaangkon kami kaluwasan, nakaangkon kami og
manluwas nga nahigugma gid diri kanamo Lord. We pray nga among ihambol among kaugalingon diha kanimo. Ug dili na mo pilion Lord ang mga butang aning kalibutana. Ay kabaw mi Lord basta magkinabuhi kami nga righteous da sa mga tubangan, ikaw ra gid maka-provide sa mga panginahanglan Lord. And we pray Lord nga dili na mo pilion ug among likayan Lord ang pamaagi sa yawa Lord God. Nga dili na mo siya higugmaon, labi na gid ang sala diri sa mong kasing-kasing sa mong unahuna nga mas pilion gid kanamo Lord sa among kinabuhi ug among i-surrender para sa imong kamayaan Lord. And we pray nga ikaw makahimunambod namong angayan sa pagpaminaw karon sa imong pulong, ikaw maka-empower ni Pastor Lord God sa pagwali sa imong pulong. Amo ito tanan da kanimo sa ngalan ni Kristo Jesus nga mong bugtong manuluwas. Amen.